Sa ating patuloy na evangelism ay paubos na po ang hawak nating Biblia. Dahil tayo sa kasalukuyan ay nasa ikapitong evangelism at bukas ang ikawalo. At sa ating evangelism ay nag-i-invite po tayo ng 50 katao. Tayo ay nagpapaunlak at pagkatapos ay binibigyan po natin ang mga bago mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ng Biblia bukod doon sa grocery. Kaya't doon po sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na gustong makibahagi na makapag-abot ng Biblia o gustong tumuwang sa gawaing ito, ay malaya po kayong mag-PM sa ating Facebook page. At doon po sa mga magpapaabot ng Biblia, ay nawa po ay ito ay King James Version. Marami nagtatanong sa akin kung bakit King James Version lang ang aking ginagamit. Dahil ito po ang dahilan. Nakikita nyo ang mga talatang yan. Kung meron kayong pagkakataon at gusto nyong malaman ang katotohanan, ay pwede nyo pong i-research ang mga bersikulong yan na nakikita nyo. At marami pong inalis at binago kumpara doon sa original scripture na Hebrew, Greek at may konting Aramaic. At ito ang pinaka hindi ko nagustuhan sa translation ng iba, lalo na ang NIV. Dahil makikita nyo po dyan na pinaliit na lang yung letra na letter S sa Son at yung letter G sa God at dinagdagan pa ito ng letter S sa dulo doon sa translation ng NIV. Kaya't ang naging basa na sa translation nila ay Son of Gods. Pinaliit na nga yung letra, ginawa pang marami ang Diyos. Hindi ba't blasphemy yan sa Panginoon? Dahil bakit? Anong patunay? Alam naman natin na meron lang iisang Diyos. Kaya doon pa lang sa translation na nilagyan na ng letter S sa dulo yung God, kaya naging Gods, ay maling-mali na po yan. At doon naman, sa paggamit ng small g, alam nyo po ba mga kaibigan, mga kapatid, marami ako napapansin sa comment section na gumagamit pa rin sila ng small letter G pag pinapatungkulan ng Diyos. Alam nyo po bang mali yan mga kaibigan, mga kapatid? Dahil yung small letter G ay pumapatungkol po yan kay Satan. Yes, hindi po sa ating Diyos pumapatungkol ang small letter G, kundi kay Satan po yan. Maraming gumagamit ng God bless, God is with you, pero ang tinatype nila ay small letter G lamang at hindi capital G. Anong patunay? Basahin natin to. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Napakalinaw dito mga kaibigan, mga kapatid. Nakikita nyo yung small letter G. Yung sinabi dyan na God of this world, yan po si Satan mga kaibigan, mga kapatid. At makikita nyo, meron sa ibaba, yan po ay capital G. Ang pinapatungkulan po niyan ay ang ating Diyos. Kaya't mag-iingat po tayo mga kapatid sa ating pagtatype dahil hindi natin alam ang pinapatungkulan ng ating pinagsasabi na God bless ay kay Satan at hindi sa ating Diyos. Dahil pwede natin sabihin, napakahigpit naman, bakit ganyan? Dahil yan po ay nakalagay sa Biblia. Napakalinaw ng ating binasa na merong small g dahil meron po talagang Diyos-Diyosan sa mundong ito. Yan ang ginagampanan ni Satan. At kung meron po kayong makikita na capital G, yan po ay ang Diyos sa langit. Now, ibig ba sabihin pag NIV or ibang version ng binabasa ay wala ng kaligtasan ng mga tao? Hindi mga kaibigan, mga kapatid. Dahil kung babasahin natin ang John 3:16 sa ibang version, malinaw pa rin naman ang salvation na pinapatungkulan dyan. Pero dahil gusto natin ng tamang translation at dahil gusto natin ng mataas na pagrespeto sa Diyos, na hindi inaalis yung word na Jesus Christ, hindi inaalis yung ibang mga salita, hindi pinapalitan ng small letter G yung dapat na capital letter G at hindi dinadagdagan ng letter S dahil iisa lang ang ating Diyos, ay manatili ka sa KJV. Oo, nung umpisa na nagbabasa ako ng KJV ay nahihirapan talaga ako. Ang hirap unawain, ang hirap intindihin, mas madali intindihin yung ibang translation. Pero alam nyo ang katotohanan mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ay tunay na ligtas, at meron kang banal na spirito na nananahan sa'yo, yan ang magagabay sa'yo sa salita ng Diyos at mauunawaan mo ang KJV kahit gano'n pa kahirap ang mga English na nakalagay dyan. But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of a man, which is in him? Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. So malinaw po dyan mga kaibigan, mga kapatid,
na ang magtuturo at maggagabay sa atin upang maunawaan natin ang mga malalalim pang bagay ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Kaya't kung tayo ay tunay na ligtas, ay ipapaalam ng banal na Espiritu sa atin ang salita ng Diyos. Bakit nga ba kay JB? Dahil ito ay inspired and preserved Word of God. Dahil alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay purified 7 times. At ito ang KJB. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.